Ngayon po, nais ko pong ibahagi sa inyo ay isang bagay na na-experience ko siguro last week. Ayan, yun po ay may kaugnayan sa takot o fear. At alam niyo po, habang nakakapanood nga rin po ako ng mga live ng mga kasamahan po nating pastor, kagaya po nung si Pastor Boy, nung nagturo siya nung Sunday, malalaman mo na lang meron din pala siyang mga pinagdaraanan, malalaman mo na lang na siya man pala ay nagdaraan sa pagkakataon na may sakit, may nararamdaman. And maging si Pastor Eli, nung mapanood ko siya nung live niya ng Sunday sa Bagong Silang, hindi mo malalaman mo na lang kapag nanood ka sa kanila, nakinig, na sila man pala ay may mga pinagdaraanan. At ayun po, yung last week nga po ay nakaranas po ako ng hindi naman gaanong bigat na pakiramdam, pero nadaanan ko po yun. At nais ko po ngayong ibahagi sa inyo ito kung yung pong bagay na tayo po ay mapagtagumpayan po natin yung fear. Ayan, siguro sa iba, pastor, okay na yan, kayang fear na yan. Pero bagaman gano'n, nais ko pa rin ibahagi po ito sapagkat makikita po natin yun yung nagagawa ng fear kapag ito'y nag-focus ka dito. Ano niya po, dito po kung may Bible po kayo, samahan niyo po akong buksan ang Biblia niyo sa Matthew chapter 8 verse 24 hanggang 27. Kung saan yung time po na ito ay magkakasama po yung mga alagad at kasama nila ang Panginoong Hesus. Galing po sila sa pagmi-ministry. Halos maghapon sila na nagmi-minister sa mga tao. At pagdating po nung gabi, ang dami pa rin tao, sabi ng Lord, pumunta na nga tayo doon sa kabilang ibayong. Then sumakay po sila ng bangka. At habang sila po ay nasa gitna nung lawa, nung dagat, ay nagkaroon po ng malakas na bagyo. May iba siguro pa, basahin ko na po sa inyo. Sabi po dito sa verse 24 ng Matthew chapter 8, okay, sabi niya, at narito bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na anupat inaapawan ng tao ng mga alon, datapwat siya ay natutulog. At nagsilapit sila sa kanya at siya ginising na sinasabing, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay. At sinabi sa kanila, bakit kayo nangangatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayon, nagbangon siya at sinaway ang mga hangin. Sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. Okay, dito po ay makikita po natin yung pinagdaanan po nitong mga alagad at kasama nila ang Panginoong Hesus ng time na yon. Pero alam niyo po, habang sila nga po ay nasa bangka, nasa laot sila o nasa gitna ng dagat, ay nagkaroon ng malakas na bagyo. At alam niyo po, sabi nung mga alagad, ito sabi sa Ingles, and behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us as we perish. And he said unto them, why are you fearful? Ayan, ito po yung nais ko pong bigyang pansin po natin. Sabi niya dito, sabi ng Panginoong Hesus, bakit kayo natatakot? Sabi niya, why are you fearful? O you of little faith. Sabi niya, kayo, ang liit ng inyong pananampalataya. Alam niyo po, nais ko pong mabigyan natin ng pansin yung takot, na although parang negative kasi bakit natin bigyan pansin yung takot, pero makita natin ano yung mga bagay na kayang gawin, anong pwedeng mangyari sa'yo kapag natatakot ka. Alam niyo po, kung titingnan natin, yung mga alagad na ito, karamihan po sa kanila, niwala po karamihan sa kanila, ay mga magdaragat. Bago pa sila nakasama ng Panginoon sa ministry, sila po ay nagdadagat, sila ay mangingisda. At imagine, doon sa kabila ng kasanayan nila sa dagat, nung mayroong bagyo na dumating, siguro ang lakas ng bagyo.
Siguro, hindi ordinary itong bagyong ito na naranasan nila. Bakit? Kasi po, sila ay natakot. Sila ay natakot. Sabi pa nga doon sa Marcos po, sa 4 verse 37, ano po ginising ang Panginoong Jesus. At ang Panginoong Jesus nung time na, sabi po, nakaunan pa, sabi doon, ang sabi niya, Panginoon, wala ba kayong pakialam kung tayo ay lumubog? Sabi niya, dahil natutulog pa rin ang Panginoon. Siguro, paano ba namang hindi? Siyempre, ang Panginoong Jesus nung time na yon, malamang pagod na pagod po siya nung time na yon kasi maghapon sila nag-ministry. At makita natin, pagkakataon na niya para makatulog. Pero yun po, nagkaroon ng malakas na bagyo. At itong mga alagad na ito, bagaman makita natin siguro, alam naman natin kung magdaragat sila, malamang sanay po sila sa dagat. Pero ito, nagkaroon po sa kanila ng malaking takot. At dahil sa takot na yon, hindi nila malaman ang gagawin. Bagaman sila'y sanay, pero dahil natakot sila, nabaliwala yung kasanayan nila. Dahil sa takot sila, yung mga experience nila, yung mga pinagdaanan nila, yung mga natutunan nila, para bang nakalimutan na nila agad na yung kasama nilang Diyos ay napakagaling na ang daming himala na ginawa before pa lang sila sumakay doon sa bangka. At ngayon, sila ay takot na takot. Alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, last week ay medyo nagkaroon po ako ng takot. Kasi po, siguro, yun nga, yung mga pastor natin, yung iba rin, hindi lang natin alam, pero dumaraan din sila minsan na nagkakasakit. Ayun po, nung last week, nagkaroon po ako medyo nilagnat at nag-ubo po ako, tapos sa parang 2 araw po yun. Sa ganun pong kalagayan, sa ngayon, kung dati okay lang na mag-ubo ka, na maglagnat ka, kasi normal, parang nagkakaroon talaga minsan ng ganyan. Pero ngayon kasi kapag umubo ka, sabi nga nila, umutot ka na lang, pero wag kang uubo. Ngayon kasi kapag umubo ka, nilagnat ka, nadagdagan pa yung ibang sintomas, naku, delikado ka na. Lalayuan ka na ng mga tao. Katatakutan ka na. At ikaw mismo, at kung ano-ano na maiisip mo, matatakot ka na. Dahil sa ganoong pakiramdam. Alam niyo po, yung time na yon, medyo, sabi ko nga doon sa isa nating kasamang pastor, nag-chat ako, sabi ko, ako nga ipag-pray mo, iba ang pakiramdam ko, masama ang pakiramdam ko. At kapag ikaw mismo na yung nandun, makakaraming ka. Bakit? Kasi nga, uso nga parang andun yung pandemic. At natatakot ka, bagamat, alam mo, protektado ka ng Panginoon, pero ito nga yung ginagawa ng takot nasisira yung diskarte mo sabi ko nga po, ano nga ba ang nagagawa ng takot? Nagagawa ng takot, nagwo-worry ka, nai-stress ka, nagiging paranoid ka pa nga. Kapag natatakot ka, hindi lang ikaw, hindi lang mismo tayo ang naging paranoid. Minsan yung pang mga kasama natin nagiging paranoid. Hello sa mga naging paranoid. May parang ganyan na natatakot. Ano po, minsan, ito din dahil nga sa takot, minsan hindi magiging maganda ang yung pagtingin, yung mga kasama mo, maapektuhan yung relationship nyo kasi dahil yan sa takot-takot na yan. Pero alam niyo po, yan po ang nagagawa ng takot. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng takot? Kasi maaaring na-imagine natin yung mga bagay na nangyari na nung una o di kaya mga nababalitaan natin at ayaw natin mangyayari yun. So yan po yung nagagawa ng fear. Yan yung kapag natatakot ka, parang masabi natin, nagdedepende ka doon sa feelings mo, sa nararamdaman mo. Sabi nga, yung dapat, yung mga Kristiyano, sabi nga, the just shall live by faith, not by feelings, not by emotions. Pero kapag nandun yung fear, ay nasala na yun, nasablay na. Kaya alam niyo po, mahirap po kapag nabalutan tayo ng fear. Kapag yung stronghold ng fear, nahawakan ka, delikado yan Kapag nandoon na nagkaroon ng stronghold ng fear, ang laki ng bagay na gagawin niya sa'yo. Kaya alam niyo po, nung time na yon,
Ay, yun nga, sabi ko nga po yung kasama natin yung pastor, sabi niya, nag-send siya sa akin ng ilang mga declaration, ng video. Sabi ko nga, sabi niya baka makatulong. Ano niya po, binasa ko, tinignan ko, mineditate ko at ayun po, napakalaking bagay po, napakalaking tulong. At so ngayon, nais ko pong i-share po sa inyo yung ilang pong mga bagay upang mapagtagumpayan natin yung fear. Sana po ay makatulong din nga po ito sa bawat isa po sa atin. Lalo-lalo na kung dumarang ka doon sa fear. Ngayon po, unang-una, para mapagtagumpayan natin yung fear, alamin mo yung kalagayan mo mismo, yung present mong kalagayan. Ayan, kasi minsan, pag natatakot ka na, nag-overreact ka na eh. And nandun na yung pangamba mo, masyado ka ng kung ano-anong iniisip. Pero para maputol yung fear na yan, para mawasak yung fear na yan, alamin mo yung present na sitwasyon mo. Ano ba talaga yung pinagdaraanan mo? Ano ba talaga yung nararamdaman mo? Isa pa, maganda na alamin mo yung present mo, yung right standing mo sa Lord. Tayo po, anak po tayo ng Diyos, di po ba? Anak po tayo ng Diyos. At sabi nga, you are victorious, you are more than conqueror. More than conqueror ka. So, bakit tayo matatakot? Bakit tayo magpapatali sa takot? And sabi po ng Romans chapter 8:31, sabi niya doon, if God is with us, who can be against us? Sino? Sinong makakalaban sa atin? Nasa atin ng Panginoon. Ayun po, sabi pa doon sa verse 37, sabi niya pa doon, we are more than conquerors through Him that loved us. Tayo po ay more than conquerors. Kaya, ano na po, una, para mapagtagumpayan natin yung fear na yan, na gustong mag-control ng buhay natin, ng desisyon natin, ng pananaw natin sa buhay, ng maayos nating kalusugan, ng maayos nating disposisyon. Alamin natin yung standing natin sa Panginoon. Unang-una, anak ka ng Diyos. Yun po, yung isa sa mga minadilig, anak ko ng Diyos. At dahil ako nasa Panginoon, walang sino mang makalalaban sa akin. If God is with us, who can be against us? And we are more than conquerors through Him na nagmahal po sa atin. So, yun po, yung unang bagay po na kung ikaw ay dumaraan sa takot, mga pag-worry na ganyan, alamin mo ang kalagayan mo sa harapan ng Panginoon. Kapatid, anak ka ng Diyos, anak ka ng Panginoon. At ikaw ay more than conqueror. Kaya wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba sapagkat yung fear na yan, yung fear, ano lang yan yung bang akala mo totoong mangyayari sa iyo, mga bagay na kinatatakutan mo, pero ang totoo, hindi naman. So, yan yung kabaligtaran ng faith, yung fear. Kung ang faith ay yung being sure doon sa mga bagay na darating, ito namang fear, pag pinakiramdaman, ayan na, masisira na yung ano mo. At, nawawala ka na sa tamang kaisipan. Okay, so yun po, yung bagay para mapagtagumpayan natin ng fear, una po, kailangan natin, alamin mo kung anong kalalagayan mo sa harapan ng Panginoon at kapatid, anak ka ng Diyos. Okay, pangalawa po, matuto tayong mag-trust sa Panginoon. Minsan, yun nga kapag ka natatakot tayo, para bang, hindi ba tayo, para bang hindi ba nakaka-offend sa Panginoon? Na para bang, bakit ka natatakot? Akala ko ba, alam mo kasama mo ako, alam mo anak kita. Ngayon kung anak kita, bakit kita pababayaan? So, number 2, masasabi ko natin, matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Anyway, learn to trust God dahil hindi po tayo mababayaan ng Panginoon. And sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 6 hanggang 7, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ipagkatiwala mo sa Diyos yung inyong mga alalahanin dahil Siya ay nandoon na kumakalinga sa atin. Siya po ay nagmamalasakit sa atin. Sabi niya doon sa 1 Peter 5, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung ating kumakabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa atin. Sa bagong verse, sa Psalms chapter 55 verse 22,
Sabi niya dito, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Sabi pa po doon sa, sa Amplified Version, sabi niya, hindi niya pababayaang mag-fail yung righteous. And kaya sabi doon, i-cast mo yung burden mo sa Panginoon. Ipagkatiwala, parang kagaya din po ng 1 Peter 5 verse 6 to 7, na itiwala natin sa Lord yung mga kabalisa natin, yung mga iniisip natin, lalo na yung takot na yan, sapagkat hindi ka pababayaan ng Panginoon na bumagsak. Hindi ka pababayaan ng Panginoon na mapahamak. Ayun po. Sa alam niyo po, sa pamamagitan ng mga ganong, mga talagang mga declaration at yung paglalagay, yung pagme-meditate na yan sa salita ng Diyos, lalo para sa iyo, yung fear, yung dating malaking fear, unti-unti, liliit-liliit yan hanggang sa tuluyang maglaho. Ayun po, sabi niya, ito yung, matuto tayo magtiwala sa Panginoon. Sabi pa nga ng Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 8. Alam ko po, halos kabisado na natin ito. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path straight. At sabi pa sa verse 8, it shall be health to thy navel and marrow and thy bones. Sabi niya, health, ito'y magbibigay kalusugan. Sabi niya po doon sa Proverbs na yan, sabi niya, magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya buong puso at lubusan. At huwag ka manangan sa sarili mong alam. Kailangan magtiwala tayo ay sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, talagang kapag ka naunahan ka ng fear, kapag ka pinabaya mo yung fear na yan, ang maramdaman mo. Alam niyo po, nung time na yan, sabi, matay ka, ano ba ito? Parang, nanghihina ako, yung kumbaga, bumababa yung teka, hindi dapat ito, bakit ako matatakot, bakit ako maaapektuhan? Teka nga, ayun po, kumbaga, isang pagbalikwas na, hello, hindi dapat ito. So, alam niyo po, andon na, yes, tinignan ko muna, ano ba talaga yung nararamdaman ko? Ako ba talaga? Kasi, ang hirap ngayon kapag may nararamdaman ka, iniisip mo, baka na ako, COVID na ako. Pero alam niyo po, maganda na makita natin, ano ba talaga yung kalagayan? At pababaya ka ba ng Panginoon? Yung sabi doon, we are more than conquerors. And kailangan natin mag-trust sa Panginoon. Dahil kailanman, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Alam niyo po, dito po, panglas po, sabi ng Panginoon, oh, you of little faith, bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Alam niyo po, bakit doon sa sinasabi ng Panginoon, sinasabi niya, bakit ang liit ng pananampalataya niyo? Sinasabi niya, ang liit ng inyong pananampalataya, bakit kayo natatakot? Sinasabi niya, ang liit kasi ng pananampalataya niya. Ayaw niyo po pala, isang dahilan ng fear, ng pagkatakot, kasi maliit yung pananampalataya. So number 3, kailangan po palakasin natin, mag-increase yung faith po natin. Amen. Kailangan mag-increase po yung faith natin. Nirebuke ng Panginoon, pinagalitan ng Panginoon yung kanyang mga alagad. Sabi niya, bakit kayo natatakot? Hindi kayo dapat matakot. Kayo, ang liit ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin niya, maaaring sinasabi niya, kung malaki ang inyong pananalig, malaki ang inyong pananampalataya, hindi kayo dapat matakot. Amen? Sabi po doon sa Hebrew 11:1, yung faith, ito yung pagiging sigurado sa mga bagay na darating. Amen? At yung talagang para mag-increase yung faith natin, syempre, kailangan natin makinig ng Word of God. Makinig tayo, patuloy tayo, pakinggan natin, kasi faith cometh by hearing, and hearing the Word of God, sabi doon sa Romans. Amen? So, talagang napakalaking bagay ng ginagawa po na yung ginagawa natin sa Rema Fields. Laging meron pong every 4 p.m. Alam niyo po, hindi lamang naman sa Rema Fields, ang dami pong mga nagla-live, araw-araw ay meron. At napakaganda pong talagang samantalahin po natin yung bagay na yun. Kasi the more na nakikinig po tayo ng Word of God,
ay doon po na tayo lalo lumalakas ang pananampalataya. At isa pa, hindi pwedeng hindi tayo talaga lalakas ang pananampalataya. Hindi maaari na hindi tayo kakakita ng pananampalataya. Sabi na sa verse 6, hindi natin pwedeng ma-please ang Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Amen. Hindi po natin ma-please ang Lord. Kaya kailangan po na mag-increase ang ating faith. Alam niyo po, sabi nga ni Pastor Boy nung Sunday, kailangan mong may daan ng mga ganito para mahasa yung faith mo. Para lalong magamit mo, lalo kang lumaban. Alam niyo po, totoo po, kasi nga kapag wala kang pinagdaraanan, wala kang nararanasan kung anong hindi na-exercise yung faith mo eh. Pero yun po, pagka meron kang pinagdaraanan, na-exercise yung faith mo. Kaya talagang lalakas po yan. At praise God po. Nung time na yun po, hindi na po nagtagal yung nararamdaman ko. At praise the Lord, nakawala po ako doon. Nandun po yung kagalingan na kaloob ng Panginoon. At yun nga po, sabi ko nga po, yung fear, nakakaano yan eh. Minsan, kapag paranoid na, nakakasira na ng ambience. Yun po, sa halip na maganda yung relationship, maganda yung ambience sa bahay, ganito, ay wala kung ano nararamdaman. Pero alam niyo po, praise the Lord dahil patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Ayan, at mas lalo pang manampalataya sa Kanya. At dahil doon, patuloy po tayong pinapagtatagumpay ng Panginoon. Kaya, yun po, yung time na yan, masabi ko po sa inyo, nung una, yun nga, natatakot, hindi maayos ang pakiramdam, yan po yung nagagawa ng fear. Kaya, nawa po, kung kayo man po ay dumaan sa ganyan. Marami pong nakakatakot. Yung mga lagad, binagyo sila sa gitna ng dagat. Alam niyo po, maaaring marami pang ibang mga bagyo ang darating sa buhay natin. Pero ang sinasabi pa rin ng Panginoon, huwag kang matatakot. Kailangan natin magkaroon tayo ng malaking pananampalataya. Maaaring may bagyo sa pinansyal, maaaring may bagyo sa kalusugan, maaaring may bagyo sa relationship. Pero andun pa rin po, huwag po tayong matatakot. Kailangan magkaroon tayo ng mas malaki pang pananampalataya at hindi po tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sinasabi niya sa atin, mag-trust lamang po tayo sa Kanya. Alam niyo po, sa verse 26, sabi ng Panginoon, matapos niyang rebuking yung kanyang mga alagad, ang ginawa niya, sinaway niya yung dagat, sinaway niya yung hangin, at pagkatapos noon, huminto yung dagat, tumigil yung hangin, at nagkaroon po, nasabi na doon sa English, sabi niya, and there was a great calm. Nagkaroon ng yung napakapayapa, napakaayos, napakaganda, matapos sawayin ng Panginoon yung bagyo. Ayan po, ganyan po kakapangyarihan ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Ang kailangan lang natin talaga, magtiwala tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng trust, ng faith, at makikita po natin ang kayang gawin ng Panginoon, ang kakayahan ng Panginoon, ang magagawa ng Panginoon para ialis tayo sa kalagayan na hindi maganda. At yun po, na-amaze po ang mga alagad nung time na yun. At nakita nila, talaga naman, sino nga ba talaga ito? Maging ang dagat, ang alon, ang hangin, sumusunod sa Kanya. Ganyan po kakapangyarihan ng Diyos natin kung pinaglilingkuran. At hindi nararapat na tayo po ay matakot sapagkat meron po tayong tagapagtanggol, meron po magliligtas sa atin. Kaya andun po, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Ngayon, kung tayo man po ay may mga iba't ibang pinagdaraanan, and yun po, napakabuti po na talagang maipag-pray po natin, ang makapagpanalanginan po tayo sa isa't isa. Huwag po natin makaligtaan na ipanalangin po yung mga pastors natin, yung mga leaders po natin, dahil maaaring hindi mo lang alam, ang nalalaman mo lang lagi yung mga i-report mo, yung mga isusumbong mo, yung mga ganito ganyan, pero hindi mo lang alam minsan yung pinagsusumbungan mo, yung pinagre-reportan mo, yung pinagre-reklamuhan mo, sila pala yung mga pinagdaraanan. Hindi lang umiinit.
at sinisikap pagtagumpayan ang sitwasyon na kanila pong pinagdaraanan. Huwag po tayong yung parang iniisip lang lagi natin ay sarili natin. Ipag-pray po natin yung ating pong mga leaders, yung mga pastors po natin, sapagkat kapag sila may pinagdaraanan, kadalasan nananahimik sila at nilalabanan ng gusto. Minsan, reklamo ka pa, ganito, ganyan, yung narareklamuhan mo, minsan hirapan na rin nga, sugatan na rin. Praise the Lord po, salamat po sa pagkakataon na ito na tayo po ay nagkasama-sama. And yun po, magpatuloy po tayo sa patuloy na pag-increase ng faith natin, pagtitiwala natin sa kayang gawin ng Panginoon. At yun po, nung kasama ng mga alagad ng Panginoon, nakita nila kung gaano kapangyarihan ng Panginoon. And yun po, sa napagdaanan ko po, maaari sabihin niyo po, ay, simple naman pa sa pinagdaanan mo. Opo, simple, maaari siguro simple nga. Pero tingnan po natin ang pwedeng magawa ng fear kapag kaya na in-entertain mo sa buhay mo. Ayan po, kaya, ayan po, tagumpayan po natin sapagkat ang Panginoon na kasama po natin ay Diyos na mananagumpay. Kaya yan po, nawa po ay napagpala po tayo sa hapon na ito, sa pagkakataong ito na tayo kasama-sama. At salamat po at yan po, bago po ako magtapos, tayo po ay mag-pray. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito na minsan pa ay nagkaroon po kami ng pagkakataon upang magkabahagi ng Panginoon, makapag-share Panginoon. At Lord, tunay nga, I pray, sino man ang God ang may pinagdaraanan at maaaring hindi nila ito sinasabi at ito'y patuloy na itiniwala sa iyo. Lord, I pray, papagtagumpayin niyo po sila sapagkat nga ikaw, O Diyos, ang aming Diyos na makapangyarihan na makagagawa ng ipa sa kaya namin hilingin at isipin, O God. Kaya Lord, patuloy, O God, kami po'y umaasa at nagtitiwala sa iyo, God. Ikaw yung aming tagapagligtas, O God. Ikaw yung aming protector, Panginoon. Ikaw ang nagsusustain, nagsusupply ng aming pong mga pangailangan at wala kaming dapat na ipangamba, O God. Kaya Lord, ang aming pong mga leader, ang mga pastor, ang mga kamanggagawa sa iba't ibang lugar, sa mga outreaches, lalo tigit, Panginoon, yung mga workers, Panginoon, ano man ang kanilang mga pangailangan, Lord, ikaw po agad ang patuloy na mag-provide, O God. Ano mang bagyo ang kanila pong pinagdaraanan sa mga pagkakataong ito, Lord, I pray, mapagtagumpayan po nila ito, God, sapagkat ikaw, O Diyos, ang aming pong kasama. Kaya, O God, maraming salamat po sa hapon na ito. Ikaw po, O God, ang patuloy na mataas. Ikaw madakila po sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ayan, God bless po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon.